Hello mga kadonatics, eto nagsalita na ang bagong henerasyon party list after the suspension together with the Duterte Youth Party List. Dito sinabi nila kung bakit sila nasuspende. Before that, just a little bit of background sa bagong henerasyon na party list. Tatay Digong's turn mga kadonatics, ito nakasuporta na itong bagong henerasyon. Yung representative nila sa House of Representative mga kadonatics, isa siyang deputy speaker sa minority. It means yung mga against sa policy ni Tambaluslos na si Romualdez. At ito pa, hindi siya pumirma sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Kaya yun mga kadonatics, biruin mo, dalawang nakasuporta sa mga Duterte na party list. Dalawa lang talaga sila ang sinuspinde ni Garcia. Bangag na George Garcia na yan. Grabe, nakainis talagang tao na yan mga kadonatics. Eto, panoorin natin. Good morning po, Alakay Deo, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Ayan, ay kaya nga pala ang House Deputy Minority Leader, ano po, ayan, hindi ba dahil nasa minority kayo, kaya ayaw na kayong pabalikin yata sa Kongreso, Madam Congresswoman Bernadette? Hindi naman po, hindi ko naman po nakikita na ganun po. Siguro may humabol lang or baka merong may ayaw manalo kami. Alakay Deo, baka may ayaw manalo kasi after elections daw final yung case against us. So ba? parang hinintay manalo kami saka nag-file ng case. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi na ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Grabe talaga mga kadonatics, no? Pag makita nila na nakaalay ka sa mga Duterte, kahit sa ang grupo ka na bilong mga kadonatics, maka-Duterte ka, gagawan at gagawan ka talaga ng paraan na hindi ka makabalik sa posisyon. Sobra na talaga ang ginagawa nila. Can you imagine mga kadonatics, ni hindi niya nabasa kung ano ang complaint, kung ano ang case na final sa kanila. And then, si Garcia, nasarap sapakin ang mukha mga kadonatics, biglang sinuspinde. At eto namang Duterte Youth Party List, di ba? Kasi dalawa sila kahapon na sinuspinde. Ganon din, 2019 pa yung case mga kadonatics. 3 seats kasi ang pumasok ka sa Duterte Youth Party List at ayaw nilang madagdagan ng 3 pang kaalyado ni Duterte sa House of Representative. Kaya sinuspinde nila ang Youth Party List, Duterte Youth Party List. Nakakawalang gana talaga sa Pilipinas mga kadonatics. Walang respeto sa bumoto. Can you imagine? Binoto yan ng taong bayan tapos in one case lang without the proper investigation mga kadonatics, sinuspende yung pagkaproklama mo. Wala talagang respeto ito si George Garcia. Kung ano po ang tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon po, wala po kaming kopya, wala kaming summons, wala kaming kahit anong warning na meron kaming kasong filed sa COMELEC. And that's alarming because one of the very requisites for a petition to be valid is dapat may kopya ang respondent according to the addresses official in our CONCAN. Oo nga Doon sa naman. certificate of nomination and doon sa CONCAN, pag party list CONCAN, pagka regular district COC. Napaka-basic naman yan, Congresswoman Bernadette, di po ba? Abay, Yes. lawyer itong si Chairman George Garcia, di ba niya alam yan? Di ba nakita yan? Hindi niya ba kinausap kahapon? Ay hindi ko po siya makakausap dahil busy po siya sa proclamation. Hopefully makausap ko. Grabe no? Sobra talaga itong si George Garcia. I will not be surprised mga kadonatics kung mag-rally ang mga tao against sa kanya na patalsikin sa pwesto. Kung may mangyari man sa kanya mga kadonatics, I will not be surprised then because karma talaga yan. Pupusa within the next few days, but nag-file na po ako ng urgent motion to file a proclamation sa bagong henerasyon party list at pinapaalam ko po sa kanila na kung ano man ang sinabi ng lawyer na nag-file ng petition, hindi po kami nakakatanggap ng kahit anong kopya up to this very day. Hindi po namin alam kung anong allegations meron kami. Kaya parang feeling ko yung due process namin na violate dahil kami mismo, pero mo, pinatawang kami ng parusa sa isang bagay na wala kaming alam. Sinuspinde ang aming proclamation sa isang bagay na wala po kaming kaalam-alam. Mantakin yung mga kadonatics, pwede lang pala kahit sino mag-file ng case. For example, kung nag-file pala ako ng case sa anak bayan mga kadonatics or sa ibang party list na kaalyado ng administration, pwede pala sila isuspende. Sa tingin nyo, masususpende kaya?
I am just disappointed. Bakit walang nag-file ng case against them? Ay, nako, sayang. Sayang talaga. Kung gano'n na pala ang kalakaran ngayon, kahit sino lang pala mag-file ng case, masususpende pala. Wow! Baka ang mga Duterte, kuwan lang, alay, ang masuspende. What about the others? I doubt. Hindi, tsaka hindi lang yan, Congresswoman Bernadette Herrera, Mama. Alam natin na ito'y panawagan ni Chairman Garcia noong before election. Nasabi niya yung mga may petition for disqualification, mga ganyan, hindi announce, hindi iproproklama. Ayan, hanggang hindi na resolba. Pero ito pala ay after election na. Ayan, kahapon Yes. lang. Opo. Aba. No, but alam mo, parang hindi ko po alam kung kailan final, but Okay. definitely it's after elections. Sabi, yun lang nakuha kong information na it was filed after elections, but hindi ko rin po sure kasi wala po kaming kopya. Sinabi lang sa amin kung sino yung abogado. Nakalagay lang SPA something something and then Attorney Russell Geronimo. So yan lang po ang final, wala rin nakalagay. Paano ka maka-file ng counter affidavit, mga kadonatics, kung di mo alam yung kaso mo? Ganun na pala sa Pilipinas ngayon. Kung ano ba ang violate namin, anong Yes. allegations, basta na lang sinabing may serious allegations. How can something be serious when we are not even able to answer? Miss Elaine, ayan na. Subukan tawagan si Chairman George Garcia, ha? Ayan, makipag face-to-face sa beauty ni Congresswoman Bernadette Herrera ngayong umaga, ha? Abay, nakapagtaka, hindi nyo pala alam yan. Opo, hindi po kami talaga nabigyan ng kopya. Kaya ang sinasabi namin, may jurisdiction na ba on the person? Kasi wala kaming kopya ng kahit anong summons or wala, as in at all. Kaya in the dark po kami kung anong kaso laban sa amin. Ayan, Lotoking, try mo nga si Chairman Garcia. Ayan, baka hindi na busy. Ayan, so, at saka dalawa lang kayong hindi na i-proclaim, pati ang Duterte Youth, tsaka bagong henerasyon. Ay, naku. Dahil ba Oo nga sa, po. hindi kayo dahil kayo ay nasa oposisyon? Tama! Hindi na, nasa minority po kami, yes, pero alam mo, well, hindi ko kasi masabi kung ano yung motibo behind the case because I haven't seen it eh. Kaya hindi ko man lang malaman kung saang corner ng mundo yung petition, kung hindi ko alam kung paano kami lalaban dahil wala talaga kaming kopya. We don't even know anong section ng violate namin. Pero basta isa lang alam ko at kaya confident ako at nakikita mo ako nakangiti kasi wala naman po kaming violate na kahit anong election laws. And I'm very confident about that. Ayan, News Center, nakikinig ba kayo? Ayan, may tumatawag ba ka sa COMELEC kay Chairman? Ayan, tutulog yata sa pansitan ng mga ito. Uy, nasaan na kayo? Ayan, News Center. Ayan, nawala lang si Malo Cabral. Anyway, sa bilang ng boto nyo, Congresswoman Bernadette, ilan po dapat ang nanalong nominees ng bagong henerasyon? Isa lang po, kami po ay naka 319,000 votes. Isa So lang. meron po kami isang upuan sa Kongreso. Okay. So, sige abangan na lang po natin na Congresswoman, ha? Ayan, dahil wala pa si Chairman. Anyway, baka pagka na-contact natin, mag-monitor lang kayo, Congresswoman, ma'am. Ayan. So, anyway. Sige pa, thank you pa, thank you. Anong legal action nyo ngayon? Well, number one, nag-file na kaming urgent motion to proclaim us. Final na po namin yun kahapon. Nag-email kami sa COMELEC, pinareceive din. Tapos ngayon, papareceive po namin in person para po ma-proclaim kami kaagad. Kasi we gave them grounds na pwede nang i-dismiss outright yung petition for disqualification kasi yung number one requirement na dapat kami ay mabigyan ng kopya Okay. ay hindi nangyari. Very strict ang COMELEC pagdating dyan, dinidismiss nila outright na pag na-prove na hindi nabigyan ng kopya ang respondent kasi that's very basic. Dapat alam ng respondent na meron silang kaso. Dapat ma-dismiss na to outright. So I'm praying that COMELEC will dismiss this petition outright para nang sa ganun ma-proclaim na po kami kaagad. Dapat nga po na-dismiss nila, dapat hindi na po nila nabigyan ng due course ito kasi hindi kami nabigyan ng due process kasi wala po kaming anumang kopya until this very day, this very minute, this very hour po.
Aga-aga sinisira ang beauty ng Congresswoman Bernadette Herrera. Well, ako po ay thank you for this opportunity para lang po malaman din po ng mga commissioners natin sa COMELEC na talagang hindi po kami nabigyan ng pagkakataon man lang na marinig saan po. So may technicality na po yung petition, so sana i-dismiss na po nila lahat. Congresswoman, ayan, Congresswoman Bernadette Herrera, ma'am, maraming salamat, good morning, and Thank you very good luck. much Ayan. Wow, mga kadonatics, what do you think? Sobra na talaga itong si George Garcia, no? Nakikinig kahit walang proper investigation. Ewan ko kung ano talagang basihan nitong si George Garcia. Ay, nako, ang sarap paguntugin nila ni Claire Castro. Ay, nako, ito. Ito. Anyway, mga kadonatics, thank you so much. Please don't forget to subscribe and take care. Bye-bye.